Hello everyone! Gusto ko nga lang palang i-share sa inyo ang aking kaunting kaalaman sa paggamit ng DIY incubator. Dahil nga po maraming nagtatanong sa akin sa personal at sa messenger. Paano nga daw po gamitin ang incubator? Para hindi ko na po isa-isahin sa inyo ay dito nyo na nga lang panoorin kung ano nga ang aking mga ginagawa sa pag-i-incubate ng mga itlog. Una, kailangan ngang malinis ang ating incubator bago natin ito lagyan ng mga itlog. At siguraduhin may butas din ang mga incubator para may labasan niya ng hangin or may pasukan ng hangin ang incubator. Kailangan din talaga na may hangin ang loob ng incubator dahil nga ang mga itlog ay kailangan din ng hangin sa loob. Kung makikita nyo nga yung incubator nga na gamit ko ay may salamin sa ibabaw. Para nga na monitor ko ang loob ng incubator. Ang pag-i-incubate ng mga itlog ay hindi basta-basta. Kailangan din na alagaan natin ang mga itlog sa loob ng incubator. At ito nga palang ilaw na to ang ginagamit ko sa incubator, ang 25 watts na bumbilya. Ang 25 watts na bumbilya ay kulay yellow nga yung ilaw niya. Kagaya ng mga ordinaryong bumbilya na kulay puti yung ilaw. So okay na ito ang gagamitin natin sa incubator. At ito naman pong hawak ko ay ang pinaka-sensor ng incubator. Ito ay kasama na nga ng thermostat. Ito nga ang magbabalance ng init at lamig sa loob. Ito nga pala ay nakaset na nga pala ang aking thermostat ng 38.5. Yun nga palang 38.5 ang pinakamataas na temperature. At ang pinakamababang temperature naman ay 37.7. Kaya po may sensor sa loob ang incubator ay para nga po makontrol niya ang init at lamig sa loob. Dahil kapag nag 38.5 nga yung init sa loob ay kusang mamamatay yung ilaw. At kapag nag 37.7 naman yung thermostat ay kusa namang mabubuhay yung ilaw sa loob. Ito nga pong pinapakita ko ay foam na may tubig. Dati nga po ay tubig lang talaga yung nilalagay ko at wala ngang foam. Lagyan ko nga lang po ito ng foam dahil nga kapag may napipisang sisiw ay para hindi malublob sa loob ng tubig. Inilalagay ko na nga isa-isa itong mga itlog at inaayos ko na din ang lagay. Sa paglalagay ng mga itlog ay dapat dahan-dahan lang din ang paglalagay at maayos ang pagkakaayos ng itlog sa loob ng incubator. Dapat may konting space din sila para hindi tayo mahirapan sa pag-iikot ng mga itlog kapag iikutin nga natin ito araw-araw. Paalala ko lang guys, hindi po ako expert sa paggamit ng incubator, ito lang po ay ayon sa aking mga natutunan. Dahil nga po ako ay mahilig mag-experiment or gumawa ng mga DIY kaya nga hanggang dito ay natutunan ko ang pag-i-incubate ng mga itlog. Sineparate ko nga pala yung mga itlog na puti at yung mga organic egg. Kaya nga lang po pala ako nag-i-incubator ay dahil nga sobrang dami nga nung itlog at hindi naman lahat nalilimliman ng mga manok. Paalala lang po kapag inilagay po natin ang mga itlog sa loob ng incubator, ay wag po natin laging bubuksan yung incubator at wag natin laging gagalawin yung incubator. Kapag po ganyan karami yung inilagay yung itlog ay wag nyo pong asahan na lahat po talaga sila ay mapipisa. Pag-check naman po ng mga itlog na nilagay natin sa incubator ay pwede natin silang silipin after 3 days. After 3 days ko nga bago sila silipin or after 6 days. Para nga po mas kitang-kita natin yung loob ng itlog. Magandang i-check nyo yung itlog kapag sa dilim kasi pag maliwanag hindi nyo talaga makikita yung loob ng itlog. Yan lang po ang aking konting paalala. Thank you for watching. God bless us po!